Gustong gusto ko talaga yung naging ayos dito sa may labas dahil nakakapagtrabaho si Pinggoy na maaliwalas dito and dahil rest day niya na mamaya, meron pala kaming pupuntahan ni Papa. So nagpaalam na ako kay Pinggoy na iiwan ko muna sa kanya yung mga bagets dahil aalis kami ni Papa. At para sa nagtatanong ng review nitong plancha na binili ko sa Orange app, ang brand niya ay EPSA. Nasa around 1,000 pesos yung bili ko dito. Naalala ko kasi nung nag-attend ako ng event sa Shopee, nung kailan nga, wala akong magamit na matino para sa buhok ko. Dati, meron kasi ako nabiling plancha sa Rustans, nasa around 6K yun. Nagamit ko naman talaga ng husto, kaso nasira na. Maganda kasi yung ganitong klaseng plancha, lalo na kapag talagang umiinit siya dahil pwede mo ngang ma-style yung hair mo. Pwede kang magkulot ng buhok mo kahit flat iron siya. Kung trip mong mag-straight ng hair, pwede rin ito. So, ang napansin ko dito, hindi siya OA sa init. Kahit na itodo ko yung temperature niya, hindi OA sa init. Pero hindi naman din ako masyado nag-expect dito since mura lang din naman siya. Pero pwede na. And yes, yung nakikita nyo sa likod, gabundok na tupiin po ang nandyan. Pero nagawa pa talaga ng momshi na umalis kesa magtupi. Hindi, meron kasi akong kailangang puntahan and isasama ko si Papa dahil kukuhanan ko siya ng insurance niya dahil alam niyo naman si Papa magsi-senior na siya next birthday niya sa April next year. So, kukuhanan ko siya ng insurance dahil feeling ko must have na talaga ang insurance sa panahon ngayon. So, para maiba naman, maliban sa in-straight ko yung buhok ko, kinurl ko lang siya dito sa may dulo ng paloob. Actually, si Papa nagre-ready na rin siya dun sa unit niya and alam kong excited talaga yon kapag mga galaan, go na go talaga yan. At saka, meron din kasi siyang kaibigan na nag-work sa may Landmark. So, ang naisip ko, doon na lang kami magkikita ng friend ko, yung aking elementary friend na si Rachel, kasi financial advisor din siya. And kaya rin ako sa kanya kukuha ng insurance ni Papa. Dahil, bata pa lang ako, kaibigan ko na si Rachel, pumupunta yan sa bahay, kung saan ako nakatira noon. Tapos, kilala na niya si Papa ko ng matagal na. Kung sakali lang din, bet nyo ng ganitong plancha sa buhok, ilalagay ko yung link niyan sa comment section, nasa showcase ko rin yan o kaya naman sa bio ko. So anyway, ito yung fit check that nobody asked for. As usual, naka-uniform na naman tayong skirt, ang t-shirt at syempre, para magamit ng husto itong bag, kahit naka-casual lang tayo. Pwede naman, cause why not? Choconut, poknut, charot. Magko-commute lang kami ni Papa. So from dito sa bahay, magta-tricycle lang kami going to Pasita and bus going to One Ayala. And then, lalakarin mo lang talaga going to Landmark. So nandun na nga daw si Rachel, kasama niya yung hubby niya and inaantay na lang kami sa may Landmark na food court. Usual, video din si Papa dyan dahil vloggerist na nga raw ang atake niya. So, nagsabi nga ako kay Papa na i-message niya na yung kaibigan niya para at least pagdating namin dito sa Landmark, pwede na sila magkita agad. Kikitain pala namin na friend ko na si Rachel. Nakita niyo na rin siguro siya sa dati kong vlog dahil nagpunta na rin sila sa bahay namin. At saka, even nung burol ni Tita Rose, nagpunta rin sila. Ayan si Rachel, ayan yung hubby niya na si Ramel. Alam mo ba, kapag napapadpad ako sa food court, tas may Lydia's lechon, kahit ang dami pang selection ng kainan dyan, dun talaga ako sa Lydia's kasi gustong-gusto ko talaga nakakatikim ng lechon. In fairness, 2 strip ng balat nga itong naibigay sa akin. Kasi dati, may nakainan akong Lydia's sa ibang food court, Paranaque yata yun na SM. Isang balat lang talaga daw yung binibigay nila. So sila Rachel, tinanong ko sila, kumain na ba sila? Magkakape lang daw talaga. And grabe naman, may paandar pa nga itong si Beshi. So meron ditong top para kay Pinky. O diba, ang cute. And then meron pa nga dito mga whitening soap. Thank you so much, Beshi ko. Nag-abala ka pa talaga. Thank you. So after nga namin makapagchikahan, pinag-usapan na rin namin about yung mga insurance na pwede para sa papa ko. Kasi ang age ni Papa ngayon, 59 years old na siya. Smoker pa. Tapos meron kasi silang ino-offer na something na hindi na kailangang magpa-medical. Parang auto-approve agad. So, ayun nga yung kinuha ko. Medyo matagal pala yung proseso, no? So, siguro mga naka2 oras na kami. Bumili muna ako ng makakain naming snacks dito. Buko juice at saka fries namin habang nagkukwentuhan pa rin. Na-meet na rin pala ni Papa yung kaibigan niya. Parang childhood friend din ni Papa yung na-meet niya. Nag-work sa Landmark. So, after nga noon, dumiretso na rin kami. At ayan, for the picture pa nga
sila. Thank you, Rochelle. So bilang nandito naman din kami sa mall, syempre sinulit na talaga naming mag-ama at kung kanino ako nagmana sa hiling mag-picture-picture, mag-video. Walang iba kundi sa aking tatay. Tapos dito sa Heyday, kapag nadadaanan ko to, bumibili ako ng strawberry dito kasi mura nga lang siya. Tapos nainganyo nga ako dito sa green grapes, which is yung muscat. Kasi gusto rin naman ni Kowa niyan. So eto, mura lang talaga siya. Kasi naalala ko nung huling punta ko sa Pasita, yung isang pack nito nasa around 150 pesos. Pero dito mura nga siya. Nakakatuwa rin tumingin-tingin dito sa loob ng Heyday. Kasi may mga makikita ka na hindi naman common sa mga talipapa natin. May persimmon, jujube. Jujube ba yung tamang pronunciation niya? Basta nakakaaliw lang din talagang mag-ikot-ikot sa mall. Kahit wala ka naman talagang bibilhin, mag-window shopping ka lang, parang nakakabusog na talaga siya sa mata. Kaya hindi mo rin talaga masisisi yung iba na gustong mag-mall kahit wala namang bibilhin kasi nakaka-relax din naman siya. Nung time na to, nagkahiwalay na nga kami ni Rachel dahil mag-grocery pa sila bago umuwi and kami naman ni Papa. Talaga mag-iikot pa talaga kasi hodang gabing-gabi na nga nito. Hanggat bukas pa yung mall, talagang iikutin namin siya. Tapos ang ganda-ganda ng mga flower arrangements dito. May mga kamahalan lang talaga. Pero feeling ko naman napaka worth it, 'di ba? At saka nakakatuwa rin si Papa isama sa mga galaan kasi hindi yan nagrereklamo. Go talaga yan ng go. At saka support talaga yan kapag sinabi mo, pa, picture mo nga ako dito, videohan mo nga ako dito. Ganito yung angulo ha. Susunod talaga siya. Na-curious din ako sa mga pabango ni Blythe or Andrea Brillante. So, nung nakita ko nga, nagtanong ako kung pwede ko ba siyang maamoy at i-video. Pwede naman daw. So, mababangot sila in fairness. Then, lahat ng mga makita namin ni Papa na pwedeng pagpicturan, ginagawa nga talaga namin. Dahil minsan lang din naman kami makaluwas dito para mag-ikot-ikot. So, why not sagarin na lang talaga. Tapos, napapunta pa nga kami dito sa may Shala side ng mall. And syempre, ikot-ikot na rin kami dito. Meron kasi akong gustong tingnan dito. Ito yung pinatry sa akin ng best friend ko one time. Hala, grabe naman pala kamahal yan. Pero ang ganda kasi ng effect niya sa lips. Very shiny. Tapos parang ngayon ko lang din talaga nakita sa actual yung mga high-end na mga makeup na madalas nakikita ko lang sa mga makeup video, sa mga mamahalin talaga. So kahit nakita ko lang sapat na sa akin yan. At saka maya-maya ako tinatanong si Papa kung nagugutom na siya. Pero maya-maya din yan sinasabi, ano ka ba? Kakakain lang natin. So nandito na nga kami sa One Ayala. Tingin-tingin pa rin. Pwede namang dumiretso na sa terminal pero nag-ikot-ikot pa nga. Tapos nakita ko may CLN dito. And ito yung itsura ng bag. So, yung bag na ginagamit ko ngayon ay from CLN. Ayan naman yung color brown niya. Ang ganda. Pero naka-display siya sa sobrang taas. So, kung ikaw mag-iikot dito, hindi mo agad siya makikita. Tapos naalala ko, meron kasi akong in-upload na video para nga doon sa CLN bag ko. Tapos doon sa Black Up, may mga nagko-comment doon na ang sabi na nagbabakbak din daw eventually yung mga bags. Yung iba naman, okay pa naman daw sa kanila. Kaya naman, susulitin ko talaga yung paggamit ng bag na ito. Dinayo pa talaga namin itong subway sa may MRT station sa may Ayala para makabili ng sandwich. So, meron akong susubukan dito na subway melt na sandwich. Isa para kay Pinggoy, pina-take out na namin. At saka syempre, sandwich para sa amin ni Papa. Kasi as much as possible, yung mga nai-enjoy kong kainin, gusto ko ipatry din kay Papa, yung mga lugar na napupuntahan ko, kahit dito-dito lang naman. Gusto ko isama si Papa para ma-enjoy niya pa rin naman talaga yung buhay niya. Bilang, alam mo kasi bata pa lang ito nung pinanganak kami ng kuya ko. Siguro mga 20s pa lang sila ng nanay. For the longest time, puro pagdadrive yung inaasikaso niya. Kaya ngayon, relax-relax na lang muna siya. Hanggat kaya naman, why not ipag-relax natin yung magulang natin. Yung nanay ko po, kung nasaan, sa Leyte po. And kung balak niya naman bumisita dito, welcome naman siya. Stay siya dun sa apartment ni Papa. Charot. Hindi. So kung meron kayo ma-recommend na masarap na sandwich na paborito ninyo sa Subway, let me know naman sa comment section. Then nag-try din ako ng ganitong lemonade sa bread talk yata to. And then after nga noon, dahil gabing-gabi na, for the uwi na kami ni Papa. So ayan lang muna ang chika for today's video.